Welcome back. May bagong features kasi na nakita ko sa version QB Desktop version 24. It's about prepayment, meaning nagbayad ang customer na hindi pa tayo nagbibigay ng invoice or services, no, ng item. So kung ganon, usually ang ginagamit natin sa transaction would be sales order because sales order is a non-posting transaction, meaning walang gagalaw sa P&L or sa balance sheet when we use sales order. Okay, meron akong sample dito ng tatlong customer. Ang each customer, ginawan ko siya ng sales order. So ito, merong isa. Itong customer number 2 is dalawa ang ginawa ko sa kanya. Sales order 2, ayan, example. Okay. Uh, and customer number 3 meron din. So sa customer number 2, nag-apply ako ng payment, no? So paano ko ginawa 'yon? Subukan natin sa customer number 1, no? So pagka nag-create ka ng sales order, ito yung mga item to worth 400,000, pwede mong i-click ka agad even though na hindi ka pa nagde-deliver ng item, receive payment, no? So ang sabi niya dito, you can no longer apply any changes kung sakali. Sabihin, medyo hindi ma-edit, no? So, anyway, palagyan na natin nagbigay siya ng advance ng 100,000. And then, i-apply natin sa sales order 1, no? So, if I save it, so magkakameron nito ng sa bandang baba nakalagay prepayment applied. Prepayment applied. So meaning hindi talaga nadi-deliver pa yung item na 100,000. So ang balance na lang nito is 300. So what happened pagka ganun? By the way, para may setup mo yung function ng prepayment, you need to turn it on. Punta ka sa preferences, punta ka sa payment, meron dito prepayment, click mo itong prepayment setting, turn this on, no? Hindi mo siya magagamit pagka naka-off, definitely. And then, pag naka-on na siya, you can assign kung saan account mo siya ilalagay. Sa pagkakataon to, gumawa ako ng account na pangalan ay customer deposit under current liability. Okay. So, back to tutorial. So, meron akong nagawang prepayment and then tingnan natin kung anong effect, no? Kung anong effect nito. So, number one is punta ka sa report. Under sales, may makikita ka ditong bago na naka-sales, open sales order by customer. So, makikita mo yung tatlong customer at yung kanilang mga sales order for monitoring. At the same time, makikita mo ang mga prepayment. Yung isa 100,000, yung isa 25. Okay, tingnan natin yung isa pang report. Open sales order by item. So ito naman, maganda to pagka dumating na yung stock kung sinong meron pa tayong pending kung sinong bibigyan. So ito naman ay by item. Okay? So at quantity at kung sinong customer, no? Ito item 1, customer 1 and 2. And then tingnan natin yung iba pang report. Okay, kapag gusto mong malaman kung pumasok na item is yung typical sa ano natin sa banking natin deposit, no? Ha? So bandang may makikita ka ditong ayan, yung 100,000 ngayon at saka yung 25 ngayon. So makikita mo rin yung monitoring ng pasok ng pera. Tingnan natin yung balance sheet, no? Report. Current liability, meron ng 125,000 na current liability. Siyempre, hindi pa nadi-delivered kaya current liability. So, mukhang maganda naman itong bagong features kasi medyo malinaw. Unlike dati kasi ang tinuturo nating workaround is negative AR. So, dito, it was placed properly as a current liability which is true. And tama yung account receivable, wala nang negative, no? 104 if you check the
report ng current liability, yun lang talagang may mga utang. No, yun lang may wala pa naman tayong naki-create na invoice dun sa mga sales order kaya ito yung mga dating tutorial ko na tour. Uh, so which is good, no? So yun lang ang gusto kong i-share sa inyo baka sakaling makatulong. If you want to learn more about QB Desktop, you can visit my YouTube channel. Just type my full name, parang QuickBook Consultant. Type my full name, Avilido Di Sanco, sa YouTube, and then try to learn more. Kung may question, you can message me. Tingnan natin kung matutulungan kita. I will do my best to help. No, alam mo naman, ang learning is a journey, continuous. So hindi naman natin alam lahat. So let's explore together. Thank you. Bye.